Kumusta po? Ako si Dr. Mateo Cruz, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan dito sa Pilipinas na may higit 30 taon ng dedikasyon sa paggabay sa ating mga senior citizen sa mga pinakasensitibo at mahalagang yugto ng kanilang buhay. Nais kong ibahagi ang isang bagay na tumatalakay sa paksang para sa marami ay mahirap pag-usapan, ngunit napakahalaga para sa ating kapakanan habang tayo ay tumatanda. Isipin po ninyo, ito isang 74 taong gulang na lalaki ang nakaupong mag-isa. Isang gabi, ginagawa ang isang bagay na libu-libong beses na niyang nagawa noon, isang bagay na hindi nakasasama at nagdudulot pa nga ng ginhawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito natapos sa parehong paraan. Nang gabing iyon, hindi lamang siya nawalan ng kontrol sa kanyang katawan. Nawalan siya ng isang bahagi ng kanyang sarili na hindi na kailanman maibabalik, at narito ang nakagugulat na bahagi, hindi ito dahil sa kanyang pagpaparaos masturbation. Ito ay dahil sa kung paano niya ito ginawa at kung ano ang hindi niya nalalaman. Opo, ang masturbasyon sa katandaan ay maaaring tahimik na sirain ang mismong mga bahagi ng inyong kalusugan na sinusubukan ninyong protektahan, maliban na lang kung nauunawaan ninyo ang mga katotohanang malapit ko nang ibunyag. Bilang isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may higit 36 taong karanasan sa paggabay sa mga senior libu-libong kalalakihan na higit 40 taong gulang na ang aking nagamot, at personal kong nasaksihan kung ano ang nangyayari kapag sila ay napapabayaan sa kadiliman tungkol sa kanilang sariling kalusugang sexual. Hindi lamang ako nagsasalita bilang isang doktor. Nagsasalita ako bilang isang tao na nakasaksi sa pagtanda ng sarili kong henerasyon, tahimik na nagdurusa at patagong nagtatanong, normal pa ba ito? May mali ba sa ginagawa ko? Ang katotohanan, karamihan sa mga matatandang lalaki ay nagmamasturbate sa parehong paraan mula pa noong kanilang kabataan, noong sila'y mga 20 anyos pa lamang. Ngunit ang katawan, ang utak, at ang puso ay hindi na gumagana sa parehong paraan paglampas ng edad 60. Ang dating parang ginhawa ay maaari na ngayong maging isang mabagal na pagkaubos ng inyong lakas, ng inyong enerhiya, maging ng inyong kumpiyansa. Kaya bakit kakaunti ang nagsasalita tungkol dito? Bakit dinadala ng karamihan sa mga lalaki ang mga ganitong gawi sa loob ng mga dekada na hindi namamalayang tahimik silang nagbabayad ng isang halaga na hindi naman nila sinang-ayunan? Sa ating talakayan ngayon, ibubunyag ko ang 5 sikreto tungkol sa masturbasyon na karapat-dapat malaman ng bawat matandang lalaki, mga katotohanang maaaring maprotektahan ang inyong prostate, mapalakas ang inyong sirkulasyon, at matulungan kayong manatiling sexual na aktibo, ligtas at kontentado hanggang sa inyong edad 70 at higit pa. Hindi ito mga babala para takutin kayo. Ito ay mga aral na idinisenyo upang ibalik sa inyo ang kontrol. Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan at hindi pa huli ang lahat para bawiin ito. Samahan po ninyo ako hanggang sa dulo, dahil ang huling sikreto ang siyang maaaring magdulot ng pinakamalaking pagbabago sa kung gaano katagal kayong mananatiling malusog, independente, at may kakayahang sexual. Hindi ninyo ito maririnig sa karamihan ng mga doktor, ngunit pagkatapos makinig, na naisin ninyong sanay may nagsabi nito sa inyo
ng mas maaga. Magsimula na po tayo. Bago tayo sumisid sa 5 makapangyarihang sikretong ito, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang paksang ito, maaari po kayong magpakita ng suporta upang maipagpatuloy natin ang mga tapat at siyentipikong pag-uusap na ito tungkol sa inyong kalusugan, intimasya at kasarinlan pagkatapos ng edad 65. Ang inyong pakikilahok ay nakatutulong upang maitutok natin ang pansin sa kung ano talaga ang mahalaga sa inyo. Ngayong nabasag na natin ang katahimikan at naihanda na ang lahat, sumisid na tayo sa 5 sikreto ng masturbasyon na sanay nalaman ng maraming matatandang lalaki ng mas maaga, mga katotohanang maaaring nakapagligtas ng kanilang kumpiyansa, nakapreserba ng kanilang kalusugan, at nakapagpabago sa paraan ng kanilang pagtanda magpakailanman. Sikreto bilang: ang inyong ereksyon pagtayo ng ari ay hindi na ang buong kwento at ayos lang iyon. Mayroong isang sandali sa buhay ng bawat matandang lalaki kung kailan niya napagtatanto na ang kanyang katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Mas mabagal na ang daloy ng dugo, iba na ang mga sensasyon, at ang dating walang kahirap-hirap ay nangangailangan na ngayon ng pag-iisip, pasensya, at madalas pagkadismaya. Para sa marami, ang sandaling ito ay nagdudulot ng tahimik na pagkataranta, isang panloob na boses na bumubulong. Siguradong may mali sa akin. Ngunit narito ang sikretong hindi kailanman sinabi sa atin: ang inyong ereksyon ay hindi na ang buong kwento at ayos lang iyon. Ang katotohanan, ang ating henerasyon ay lumaki na itinutumbas ang tagumpay sa sexualidad sa pagganap. Ang tigas ay nangangahulugang kalusugan. Ang tagal ay nangangahulugang kapangyarihan. Kung hindi ka makatayo sa okasyon, may sira, may pumapalya. Ngunit ang mga ideyang iyon ay itinanim sa ating kabataan, pinalakas ng mga pelikula, magasin, at isang hindi makatotohanang pananaw sa pagkalalaki. Habang tayo'y tumatanda, walang nag-update ng manual para sa atin. Walang tumabi sa atin para sabihing, Hoy, nagbabago ang katawan mo, pero hindi ibig sabihin niyan ay nabawasan na ang pagkalalaki mo. Nagkaroon ako ng mga pasyente, mga lalaking nasa edad 60, 70, at kahit OT na umupo sa aking harapan na may luha sa kanilang mga mata, kumbinsido na ang kanilang kawalan ng kakayahang magkaroon ng ganap na ereksyon ay nangangahulugang nawala na ang kanilang pagkalalaki. Ang hindi nila namamalayan ay ang katawan ay simpleng lumilipat sa isang bagong yugto kung saan ang focus ay nagbabago mula sa tigas patungo sa koneksyon, mula sa pagganap patungo sa presensya. Hinahangad pa rin nila ang intimasya, ninanais pa rin ang pagiging malapit, ngunit nalilito sila dahil hindi kailanman sinabi sa kanila na ang orgasmo, paglabas at ereksyon ay hindi iisa. Opo, tama po ang nabasa ninyo. Maaari pa rin kayong makaranas ng malalim at kasiyasyang pagpaparaos kahit walang ganap na ereksyon. Ang paggana ng orgasmo ay nasa ibang sistema. Ngunit karamihan sa matatandang lalaki ay hindi ito alam. Hindi sila kailanman naturuan tungkol sa mga pagbabagong kaakibat ng edad. Hinahayaan silang mag-isa na bigyang kahulugan ang mga pagbabagong ito bilang kabiguan sa halip na ebolusyon. Bakit ito isang napakatagong sikreto? Dahil hindi pinag-uusapan ng ating lipunan ang sexualidad
ng mga tumatandang lalaki. Pinag-uusapan natin ang mga tableta at mga remedyo, ngunit hindi ang pag-unawa. Hindi ito binabanggit ng mga doktor, hindi nagtatanong ang mga pamilya, at karamihan sa mga lalaki ay masyadong nahihiya para pag-usapan ito ng hayagan kahit sa mga kaibigan. Ang resulta, mga henerasyon ng matatandang lalaki na tahimik na nakikipaglaban sa pagkakasala, pagkalito at kahihiyan dahil sa isang bagay na ganap na natural. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Carlos, isang 72 taong gulang na lalaking nakasama ko sa trabaho kamakailan lang. Dumating siya na bigo nahihiya at handa nang isuko ang kanyang buhay sekswal. Sabi niya, "Dok, parang bukas ang ilaw pero walang tao sa bahay." Nag-usap kami. Inisa-isa namin ang mga dekada ng tahimik na mga palagay. Ipinaliwanag ko na ang kasiyahan ay hindi nawawala. Ito'y nagbabagong anyo. Nasa kaunting pasensya at pagmamahal sa sarili, maaari pa rin siyang magtamasa ng katuparang sekswal sa ibang paraan nga lang. 2 buwan makalipas, sinabi niya sa akin na nararamdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, pag-asa. Kaya naman, napakahalaga ng unang sikretong ito. Kapag binitawan mo ang presyon na magtanghal at sinimulan mong tuklasin kung ano talaga ang masarap sa pakiramdam, isang buong bagong mundo ang magbubukas. Ang haplos ay nagiging intensyonal. Ang oras ay nagiging iyong kakampi, hindi kaaway. At ang intimasiya, maging sa sarili man o sa kapareha, ay nagiging makabuluhan muli, hindi sinusukat sa tigas, kundi sa presensya. Kailangang marinig ng mga matatandang lalaki ang katotohanan ito, hindi lang mula sa mga doktor, kundi mula sa isa't isa. Hindi kayo sira, kayo'y umaangkop. At ang pagbabagong iyon ay hindi isang hatol na kamatayan. Ito'y isang paanyaya na muling tuklasin ang inyong katawan sa paraang hindi ninyo nagawa noon. Ngunit bakit hindi ito alam ng mas maraming lalaki? Bakit hindi tayo tinuturuan na ang ating sekswal na pagkakakilanlan ay higit pa sa anatomiya? Dahil nabubuhay tayo sa isang kultura na pumupuri sa kabataan at binabalewala ang pagtanda, lalo na pagdating sa sekswalidad ng kalalakihan. At gayunpaman, ang katahimikan ay nagkakahalaga sa atin nang higit pa sa ating inaakala. Panahon na para basagin ang katahimikang iyon para sa ating sarili at para sa mga susunod na henerasyon. Kaya kung nararamdaman ninyong may kakaiba, nais kong malaman ninyo ito, hindi lang kayo ang nakararanas nito at hindi pa huli ang lahat. Ang inyong paglalakbay ay hindi nagtatapos sa edad. Nagsisimula itong muli sa pamamagitan ng pag-unawa. Maaaring hindi na sentro ng entablado ang ereksyon, ngunit ang posibleng mangyari kapag binitawan mo ang inaasahang iyon ay maaaring mas makapangyarihan pa. At kung pag-uusapan natin ang makapangyarihan, paano kung sabihin ko sa inyo na ang masturbasyon pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang tungkol sa sex? Ito ay tungkol sa inyong mga emosyon, inyong stress, at inyong kalusugang pangkaisipan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang isang katotohanang hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki, ang lihim na emosyonal na dahilan kung bakit napakaraming senior pa rin ang bumabaling sa sariling kasiyahan at kung bakit ang pagbalewala rito
ay maaaring tahimik na umuubos ng inyong enerhiya araw-araw. Manatili po kayo. Ito'y magugulat sa inyo. Sikreto bilang 2, ang masturbasyon ay hindi lamang sexual, ito'y emosyonal at neurolohikal. Iniisip ng karamihan sa mga lalaki na ang masturbasyon ay tungkol lamang sa pagpaparaos, isang sandali ng pisikal na kasiyahan, isang pribado likas na kilos na walang mas malalim na kahulugan. Ngunit pagkatapos ng mahigit 3 dekada ng pakikipagtrabaho sa mga matatandang lalaki, naunawaan ko ang isang bagay na higit na komplikado at sa totoo lang, higit na mahalaga. Ang masturbasyon, lalo na sa edad 16, 17 at higit pa, ay hindi lamang sexual, ito'y emosyonal, ito'y neurolohikal, ito'y psikolohikal. At ang dahilan kung bakit hindi ito alam ng karamihan sa mga matatandang lalaki ay simple walang nagsabi sa atin. Walang nag-isip na interesado pa tayo sa kasiyahan, lalo na't kailangan pa natin ito para makaramdam ng kabuuan. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Mang Hernan, isang retiradong veterano na nasa mga huling taon ng kanyang edad 70. Lumapit siya sa akin, hindi dahil nahihirapan siya sa pisikal, kundi dahil pakiramdam niya'y emosyonal siyang patagmanhid, walang koneksyon, parang ginagawa na lang niya ang mga bagay-bagay sa buhay. Habang kami nag-uusap, naging malinaw na ang masturbasyon ay naging isang bagay na ginagawa niya hindi para sa kasiyahan, kundi para sa kapayapaan. Nakatulong ito sa kanyang pagtulog. Pinakalma nito ang kanyang mga ugat pagkatapos ng mga nakaka-stress na araw. Ito ay sa kanyang mga salita ang kanyang reset button. At gayunpaman, hindi niya kailanman nagawa ang koneksyong iyon. Akala niya'y kumakapit lang siya sa isang gawi mula sa kanyang kabataan. Hindi niya namalayan na ang maliit at pribadong kilos na ito ay nagsisilbi pala sa isang mas malaking layunin, ang regulasyon ng emosyon. At hindi siya nag-iisa. Ipinakita ng siyentipikong pananaliksik na maraming lalaki na higit sa 1 ang gumagamit ng masturbasyon bilang paraan upang pamahalaan ang stress, kalungkutan, dalamhati, at maging ang takot. Hindi lamang ito tungkol sa pagnanasa. Ito'y tungkol sa pagiging matatag, grounding. Ito'y tungkol sa muling pagkuha ng pakiramdam ng kontrol kapag napakaraming bagay sa paligid natin ang tila walang katiyakan. Ngunit dito, ito nagiging komplikado dahil karamihan sa atin ay hindi kailanman naturuang tingnan ang ating buhay emosyonal, lalo na kung paano ito kumokonekta sa ating mga gawi sa sexualidad. Tayo'y mga lalaki. Pinalaki tayong magpakalalaki. Manatiling matibay, itago ang lahat sa loob. Kaya kapag natagpuan natin ang ating sarili na hinahaplos ang sarili, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa kalungkutan o pagkabalisa, hindi natin naiintindihan kung ano talaga ang nangyayari. At kung wala ang pag-unawang iyon, nanganganib tayong gawing hungkag o kahit na nakapipinsala ang isang bagay na maaaring nakagagaling. Kaya mahalaga ang sikretong ito. Ang masturbasyon sa katandaan ay madalas na nagiging isang mekanismo sa pagkaya coping mechanism. At kapag ginamit ng may kamalayan, maaari itong maging malusog kahit terapeutiko. Ngunit kapag ginamit ito ng hindi namamalayan, maaari itong magsimulang ubusin ka,
hindi dahil masama ang kilos mismo, kundi dahil hindi ka na presente habang ginagawa ito. Nagpapakamanhid ka sa halip na kumukonekta. At dahan-dahan, tahimik maaari nitong alisin ang saya at sigla sa iyong buhay. Kailangan din nating pag-usapan ang kimika ng utak. Pagkatapos ng orgasmo, naglalabas ang inyong utak ng makapangyarihang mga neurochemical oxytocin, dopamine, serotonin. Lahat ay nakaka-impluwensya sa mood, tulog, motibasyon, at maging sa memorya. Ang paglabas na iyon ay maaaring isang biyaya para sa mga senior na nakikipaglaban sa depresyon o insomnia. Ngunit muli, gagana lamang ito kung alam mo kung ano ang iyong ginagawa at bakit. Madalas ang mga matatandang lalaki ay naka-autopilot, parehong rutina, parehong pag-iisip, parehong tiyempo. At ang utak ay nagsisimulang maging patag. Hindi na ito tumutugon ng may parehong enerhiya dahil hindi ito nasisigla sa bago o makabuluhang paraan. Kaya napakahalagang baguhin ang inyong mindset. Huwag isipin ang masturbasyon bilang isang aktibong gawi. Isipin ito bilang isang kilos ng kamalayan. Tanungin ang inyong sarili, ginagawa ko ba ito para kumonekta sa aking sarili o para iwasan ang isang bagay na ayaw kong maramdaman? Pinipili ko ba ang sandaling ito ng may kamalayan o pinupunan ko lang ba ang isang kahungkagan? Ang katotohanan, walang nagturo sa atin ng ganitong antas ng pagninilay-nilay dahil matagal nang binaliwala ang emosyonal na buhay ng mga lalaki, lalo na habang tayo'y tumatanda. Inaakala ng mga tao na humihinto na tayong makaramdam, na nagiging parang bato na tayong walang emosyon, hindi natitinag at walang interes. Ngunit, hindi iyon kailanman naging totoo. Mas marami tayong nararamdaman ngayon kaysa noong bata pa tayo. Mas gumaling lang tayong magtago nito. At minsan, ang tanging lugar kung saan natin ito inilalabas ay kapag tayo'y lubos na nag-iisa. Kaya hayaan ninyong ito'y maging isang panawagan upang dalhin ang kamalayang iyon sa liwanag, upang parangalan ang emosyonal at neurolohikal na bahagi ng inyong sexualidad, upang itigil ang pagkukunwaring ang haplos ay haplos lamang. Dahil hindi. Ito'y alaala. Ito'y emosyon. Ito'y paraan para mabuhay. At kapag ginamit ng matalino, maaari rin itong maging nakagagaling. At ngayon, narito ang bahaging hindi namamalayan ng karamihan sa mga lalaki, lalo na iyong matagal nang di aktibo sa sexualidad, habang ang masturbasyon ay maaaring magpakalma ng kaluluwa, maaari rin nitong protektahan ang katawan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang isang sikretong maaaring makapagligtas ng inyong kalusugang sexual sa darating na mga taon, ang tahimik na katotohanan tungkol sa gamitin mo o mawawala ito, at kung ano talaga ang nangyayari sa katawan ng lalaki kapag huminto kang maging aktibo sa sexualidad pagkatapos ng edad 60. Ayaw ninyong makaligtaan ang susunod. Sikreto. Bilang triga, ang patakarang gamitin mo o mawawala ito ay totoo, ngunit hindi lubos na nauunawaan. Mayroong isang masakit na katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga matatandang lalaki hanggat hindi pa huli ang lahat pagdating sa inyong kakayahang sexual. Kung hihinto kayo sa paggamit nito, maaari nga itong mawala. Ngunit ang halos walang nagpapaliwanag ay kung paano iyon nangyayari o kung gaano kalalim.
ito maaaring makaapekto hindi lamang sa inyong buhay sexual, kundi sa inyong buong pagkatao. Hindi ito tungkol sa takot. Ito'y tungkol sa pag-unawa sa mga tahimik na pagbabagong nangyayari sa loob ng inyong katawan sa paglipas ng panahon at kung bakit napakaraming mabubuting lalaki ang nagtatanong, bakit wala nang gumagana? Gayong ang sagot ay matagal nang nakatago sa katahimikan. Habang tumatanda ang mga lalaki, natural na kumikipot ang mga daluyan ng dugo, nagiging hindi na gaanong sensitibo ang mga dulo ng nerve endings at nagsisimulang mawalan ng pagkaelastiko ang mga tissue sa ari. Hindi ito mga basta-bastang pangyayari. Ito'y mga biolohikal na tugon sa isang simpleng bagay, kawalan ng aktibidad. Tulad ng isang kalamnan na lumiliit kapag hindi ginagamit ang inyong sistemang sexual ay nagsisimula ring magsara kapag hindi ito nagagamit. At narito ang bahaging dumudurog sa aking puso, karamihan sa mga matatandang lalaki ay walang ideya na nangyayari ito hanggang sa ito'y nakatanim na. Masyado ko na itong nakita ng maraming beses sa aking practice. Isang lalaki sa huling bahagi ng kanyang edad, 60 o 70, ang nakahanap ng bagong kapareha pagkatapos ng maraming taon na nag-iisa, marahil siya'y biyudo, marahil diborsyado, marahil sumuko na lang siya sa intimasya pansamantala. At ngayon nang sa wakas ay makaramdam siyang muli ng pagnanasa, natuklasan niyang hindi sumusunod ang kanyang katawan. Hindi lang ito medyo mabagal, iba na manhid, hindi tumutugon, minsan pa nga'y masakit. At ang pinakamasaklap, nagsisimula siyang isipin na may mali sa kanya, gayong sa katotohanan ito'y isang ganap na inaasahang resulta ng matagalang hindi paggamit. Bakit hindi ito sinasabi sa mga lalaki ng mas maaga? Bakit ang pangunahing katotohanan ito ay iniiwan sa halos lahat ng usapan tungkol sa pagtanda? Dahil ang kalusugang sexual pagkatapos ng edad 60 ay itinuturing pa ring opsyonal na parabang ang kasiyahan, paggana at pagiging malapit ay hindi na mahalaga kapag pumuti na ang iyong buhok. Ito'y isang malupit na kasinungalingan at ninanakaw nito sa libu-libong matatandang lalaki ang pagkakataong mapanatili ang isang bagay na maaaring nanatiling masigla sa kaunting atensyon lamang sa paglipas ng panahon. Hayaan ninyong ikuwento ko si Mang Roberto. Siya ay 74 anyos nang pumunta sa akin. Hindi siya naging intimo sa sinuman sa loob ng ng mahigit isang dekada, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil pinagod na siya ng buhay. Pumanaw ang kanyang asawa, nasanay siya sa pag-iisa at dahan-dahan tuluyan na siyang huminto sa paghaplos sa sarili. Nang makakilala siya ng bago, labis siyang natuwa, ngunit nalito nang hindi tumugon ang kanyang katawan. Sinubukan niya ang mga tableta krema, mga kagamitan, walang gumana tulad ng kanyang inaasahan. Dahan-dahan kong ipinaliwanag na ang kanyang nararanasan ay hindi dysfunction. Ito'y disuse o hindi paggamit. Ang panloob na arkitektura ng kanyang ari ay dahan-dahang nanghina atrophy. Kumipot ang mga daluyan ng dugo, pumurol ang mga senyales ng nerbiyos. Walang nagbabala sa kanya na maaaring mangyari ito. Ngunit narito ang bahaging nagbibigay pag-asa sa paglipas ng panahon, banayad na stimulasyon at palagiang aktibidad kahit sa sarili lamang
nagsimula siyang makapansin ng pagbabago. Hindi ito isang himala, hindi ito nangyari magdamag, ngunit ito'y totoo. Naalala ng kanyang katawan. Dahan-dahan bumalik ang kanyang kumpiyansa at kasama nito ang kanyang pakiramdam na buhay siya sa mga paraang akala niya'y matagal nang nawala. Ito ang dahilan kung bakit ang masturbasyon lalo na sa mga huling taon ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito'y tungkol sa pagpapanatili. Pinapanatili nitong dumadaloy ang dugo sa mga pinong tissue. Nagbibigay ito ng senyales sa iyong katawan, mahalaga pa rin ito, at nakikinig ang iyong katawan. Hindi mo lang pinapanatiling buhay ang isang paggana. Pinapanatili mong buhay ang iyong sarili sa mga paraang malalim na personal at emosyonal na nagpapatatag. Napakaraming lalaki ang nag-iisip na kung wala sila sa isang relasyon, hindi na sulit panatilihin ang kanilang kalusugang sexual. Ngunit iyon ang pinakamalaking hindi pagkakaunawaan sa lahat. Hindi mo kailangan ng kapareha para manatiling sexual na masigla. Kailangan mo lang ng presensya, pagkamausisa, at pagiging pare-pareho. At ang magandang katotohanan ay ang araw-araw o lingguhang atensyon ay maaaring balang araw ay magpapahintulot sa iyong muling pumasok sa intimasya. Kasama ang ibang tao, ganap na presente at may kakayahan dahil hindi mo kailanman hinayaang mamatay ang bahaging iyon mo. Huwag hintayin ang isang hinaharap na kapareha para muling matuklasan ang iyong katawan. Panatilihing matatag ang relasyong iyon sa iyong sarili. Dahil sa sandaling bitawan mo ito, nagsisimulang makalimot ang katawan. At kung gaano katagal itong nakakalimot, mas mahirap itong maalala. At may isa pa akong nakatagong panganib na paulit-ulit kong nakikita, isa na bihirang makilala ng mga lalaki hanggat hindi pa nito napahina ang kanilang gana, kanilang enerhiya at maging ang kanilang pagnanais para sa tunay na intimasya. Sa susunod na seksyon, pag-uusapan natin ang isang bagay na halos lahat ng lalaki ay bumaling na, lalo na kapag sila'y nag-iisa, ngunit maaaring tahimik na binabago ang wiring ng inyong utak sa pinakamasamang posibleng paraan. Ang susunod na sikretong ito ay maaaring mas malaki ang nawawala sa inyo kaysa sa inyong inaakala. Manatili po kayo. Sikreto bilang pata. Maaaring sinisira ng pornografiya ang inyong mga sexual na reflex nang hindi ninyo namamalayan. Kapag kayo'y nag-iisa, lalo na bilang isang matandang lalaki, madaling mahulog sa mga gawi na parang nakagiginhawa. Hating gabi, natahimik ang bahay. Inaabot ninyo ang pamilyar ang inyong telepono, tablet o marahil ang inyong laptop. Ilang pindot lang at nanonood na kayo ng isang eksena na nangangako ng mabilis na kasiyahan. Hindi ninyo na ito automatiko na. At sa sandaling iyon, gumagana ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, isang kakaibang bagay ang nagsisimulang mangyari. Napapansin ninyong mas mabilis nang kumukupas ang inyong pagkaantig. Mas mapurol na ang pakiramdam ng paglabas. Ang inyong interes sa tunay na buhay na intimasya ay nagsisimulang maglaho. Hindi ninyo nararamdamang sira kayo, ngunit may tila kakaiba. Narito mismo ang nakatagong halaga ng isang gawi na masyado nang matagal na hindi napipigilan. Ang pornografiya sa inyong mga huling taon ay maaaring tahimik na sinisira ang inyong natural
na mga sexual na reflex at karamihan sa mga lalaki ay walang kaalam-alam na nangyayari ito. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito'y tungkol sa agham. Paulit-ulit ko na itong nakita mga lalaking nasa edad 60, 70, kahit 18 nalilito kung bakit hindi na sila tumutugon sa haplos tulad ng dati, kung bakit naging patag na ang kanilang interes sa tunay na babae sa tunay na sandali. Isinisisi nila ito sa edad, hormones, stress. Ngunit madalas ang tunay na salarin ay ang labis na stimulasyon mula sa mga dekada ng paggamit ng pornografiya. At hindi tulad ng ating naranasan noong mas bata pa tayo, ang mga kahihinatnan ngayon ay mas malalim pa. Kita ninyo, ang inyong utak ay may tinatawag tayong reward system o sistema ng gantimpala. Ito ang bahaging nagsasabi sa inyo kung ano ang dapat gustuhin, ano ang dapat hanap-hanapin, at kung ano ang masarap sa pakiramdam. Kapag nanonood kayo ng matinding pornografiya, lalo na kapag nag-iisa ang inyong utak, ay binabaha ng dopamine, ang kemikal ng kasiyahan. Sa una, ito'y napakasarap sa pakiramdam. Ngunit tulad ng anumang droga, nagsisimulang umangkop ang inyong utak. Nagsisimula itong mangailangan ng mas maraming visual na input, mas maraming bagong bagay, mas maraming pagkabigla. Ang dating nakakaantig sa inyo ay halos hindi na napapansin. Tumaas ang inyong threshold o hangganan, at habang nangyayari iyon, bumababa ang inyong koneksyon sa tunay makataong intimasya. Ang nagpapaging mapanganib nito para sa mga matatandang lalaki ay hindi na kasing flexible ng dati ang ating mga utak. Ang plasticity, ang kakayahang bumalik at bumuo ng bago malusog na mga pattern, ay bumabagal sa pagtanda. Kaya kung umaasa kayo sa pornografiya sa loob ng maraming taon, lalo na bilang inyong pangunahing mapagkukunan ng sexual na stimulasyon, ang mga koneksyon sa inyong utak ay nagiging matigas. At sa paglipas ng panahon, humihinto itong tumugon sa mga natural na pahiwatig tulad ng alaala, imahinasyon, o kahit na mapagmahal na pisikal na haplos. Ito ang tinatawag kong arousal fatigue o pagkapagod sa pagkaantig, at ito'y napakakaraniwan sa mga tumatandang lalaki. Ang pinakamasaklap, karamihan ay hindi man lang ito pinaghihinalaan. Iniisip nilang nawawalan sila ng gana sa sex dahil sa edad o gamot o stress. Hindi nila namamalayan na ito'y dahil ang kanilang utak ay nasanay na tumugon lamang sa matindi artipisyal na imahe, at ngayon ay hindi na ito umiilaw para sa tunay na bagay. Minsan akong nagkaroon ng pasyenteng nagngangalang Mang Ernesto, taong gulang byudo retirado. Nagsimula siyang manood ng pornografiya gabi-gabi para lang makaramdam ng pagiging malapit sa kahit sino. Sa una, nagdulot ito ng ginhawa. Ngunit pagkaraan ng 1 taon, napansin niyang wala na siyang maramdaman sa ibang tao kahit emosyonal. Para siyang nagtayo ng pader sa paligid ng kanyang mga pandama. Siya'y manhid, hiwalay, at labis na bigo. Nagtulungan kami upang dahan-dahang maalis ang pagkadepende na iyon. Hindi ito naging madali, ngunit sa loob ng ilang buwan, nagsimula siyang muling kumonekta sa kanyang sariling katawan, hindi sa pamamagitan ng mga video, kundi sa pamamagitan ng paghinga, haplos, at alaala. Nabuhay muli
ang kanyang mga pandama. Huminto siyang makaramdam na parang isang lalaking nawawala sa nakaraan at nagsimulang mabuhay muli, ganap na nasa kasalukuyan. At ito ang katotohanang dumudurog sa aking puso. Karamihan sa mga matatandang lalaki ay hindi lang alam na nangyayari ito. Walang nagbababala sa kanila. Walang nagsasabi kung paano naaapektuhan ng pornografiya ang tumatandang utak. Sa halip, tahimik silang nawawalan ng koneksyon sa kanilang natural na kasiyahan at iniisip nilang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit hindi ito kailangang maging ganito. Maaari ninyong sanayin muli ang inyong isipan. Maaari ninyong i-reset ang inyong sistema ng pagtugon. Nagsisimula ito sa paglayo sa screen kahit pansamantala lang. Hayaan ninyong muling matuklasan ng inyong utak ang simple at makapangyarihang mga sensasyon ng inyong sariling katawan. Huminga. Dahan-dahan. Humaplos ng may presensya sa halip na pagganap. Maaaring magulat kayo sa kung ano pa ang inyong mararamdaman, sa kung ano pa ang nasa loob ninyo naghihintay na magising. At kapag nabasag ninyo ang siklong iyon, isang magandang bagay ang mangyayari. Nagbabalik ang inyong imahinasyon. Lumalalim ang inyong sensitibidad at ang inyong pagnanais para sa tunay na koneksyon, maging sa inyong sarili o sa iba, ay nagsisimulang lumago muli. Hindi ito tungkol sa pagtigil sa sexualidad. Ito'y tungkol sa muling pag-angkin nito mula sa isang bagay na tahimik na nagnanakaw nito mula sa inyo. Ngunit may isang huling katotohanan na kailangan ninyong marinig, isa na nag-uugnay sa lahat. Dahil ang masturbasyon, kapag ginamit ng may kamalayan, ay hindi isang bagay na dapat itago o ikahiya. Sa katunayan, maaaring ito mismo ang sumusuporta sa inyong kalusugan, inyong mood, maging sa inyong mahabang buhay. Sa susunod at huling sikreto, ipapakita ko sa inyo kung bakit ang kilos na matagal nang hindi nauunawaan ay maaaring ang inyong pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa maayos na pagtanda. Manatili po kayo. Ayaw ninyong makaligtaan ang darating? Sikreto bilang di makaramihan sa mga doktor ay hindi ito pag-uusapan, ngunit ang masturbasyon ay maaaring maging isang lifeline o salbabida. Sa lahat ng aking mga taon ng pakikipagtrabaho sa mga lalaking higit sa isa, may isang bagay akong natutunan na dumudurog sa aking puso sa tuwing naririnig ko ito. Hindi ko alam na okay pa palang gawin yan sa edad ko. Sinasabi nila ito ng mahina, madalas nakayuko, na may kaunting hiya sa kanilang boses, na parabang nahuli silang gumagawa ng mali, isang bagay na hindi naaangkop kahit mapanganib. Ngunit ang katotohanan ay eksaktong kabaligtaran. Ang masturbasyon, lalo na sa mga matatandang lalaki, ay hindi lamang okay. Madalas ito ang isa sa pinakamalusog na bagay na maaari ninyong gawin para sa inyong sarili, hindi lamang para sa sexual na kasiyahan, kundi para sa inyong emosyonal na balanse, inyong pisikal na kalusugan, at maging sa inyong dignidad. Ang nakalulungkot na bahagi, karamihan sa mga matatandang lalaki ay hindi ito naririnig. At ang dahilan kung bakit hindi ito pag-uusapan ng karamihan sa mga doktor, dahil sinanay kaming mag-focus sa kung ano ang mali, hindi sa kung ano ang nagpapanatili sa inyong buo. Tinuruan kaming pag-usapan ang mga gamot, sintomas, operasyon, hindi ang tungkol sa kasiyahan, koneksyon o pagkakakilanlan.
at lalo na hindi tungkol sa tahimik pribadong mga gawi na tumutulong panatilihing matatag ang isang lalaki. Ang ganoong uri ng pag-uusap ay iniiwan sa labas ng karamihan sa mga silid medikal at bilang resulta milyon-milyong lalaki ang naiiwan na nag-iisip ng tahimik kung ang mga bagay na ginagawa pa rin nila o nais nilang magawa ay kahit papaano'y kahiya-hiya o mapanganib. At ang katahimikang iyon ang nagiging tunay na panganib. Ituwid po natin ang mga bagay-bagay. Ang masturbasyon, kapag ginawa ng may kamalayan at intensyon, ay nag-aalok ng tunay at nasusukat na mga benepisyo sa kalusugan para sa mga matatandang lalaki. Pinabubuti nito ang sirkulasyon sa rehiyon ng balakang na tumutulong mapanatili ang kalusugan ng tissue. Sinusuportahan nito ang paggana ng prostate sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa katawan na alisin ang mga lumang likido. Pinapabuti nito ang tulog sa pamamagitan ng paglalabas ng mga nakakakalmang neurochemical tulad ng oxytocin at serotonin. Pinapaganda pa nito ang mood at tumutulong labanan ang kalungkutan, isang bagay na tahimik na dinaranas ng napakaraming senior. Ngunit higit pa ito sa biyolohiya. Ito rin ay tungkol sa pagkakakilanlan. Kapag nawalan ng ugnayan ang isang lalaki sa kanyang sexualidad, lalo na sa mga huling taon, madalas siyang nawawalan ng ugnayan sa isang mas malalim na bahagi ng kanyang sarili. Nagsisimula siyang makaramdam na hindi siya nakikita, hindi lamang sa iba, kundi sa kanyang sarili. Humihinto siyang tingnan ang kanyang sarili bilang isang taong karapat-dapat pa rin sa kasiyahan, may pagnanasa pa rin, mahalaga pa rin sa malalim na makataong paraan na iyon. At dahan-dahan, nagsisimulang lumiit ang kanyang mundo. Nagiging hindi lang siya matanda, kundi mas maliit sa emosyonal na aspeto. Masyado ko na itong nakita ng maraming beses. Isang lalaking nakasama ko sa trabaho, ang pangalan niya ay Mang Walter, ay hindi nahahawakan kahit ng kanyang sarili sa loob ng halos 6 na taon matapos pumanaw ang kanyang asawa. Sinabi niya sa sarili na tapos na ang bahaging iyon ng kanyang buhay na hindi na angkop na maghanap ng kasiyahan ng mag-isa na marahil ay hindi pa ito malusog. Ngunit sa paglipas ng panahon, dumilim ang kanyang mood, huminto siyang makatulog, nang maayos, naging madali siyang mairita. Hanggang sa kami nag-usap, tunay na nag-usap na nagsimula siyang maunawaan ang papel na ginagampanan ng sexual na haplos sa kanyang emosyonal na kagalingan. Naaalala ko ang sandaling tumingin siya sa akin at sinabing hindi ko alam na pinapayagan pa pala akong maging lalaki. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa akin mula noon. Ang katotohanan, napakaraming matatandang lalaki ang naisaloob ang ideya na ang sex, lalo na ang solo sex, ay para sa mga bata, na pagkatapos ng isang tiyak na edad, ito'y parang bata marumi o hindi kailangan. Ngunit ang paniniwalang iyon ay lubhang nakapipinsala dahil ang pangangailangan sa haplos, pagpaparaos at intimasya ay hindi nawawala sa pagtanda. Nagbabago lamang ito ng anyo. At kung pararangalan natin ang mga pagbabagong iyon, kung lalapitan natin sila ng may pagkamausisa at pangangalaga, hindi natin nawawala ang ating sarili. Sa katunayan, bumabalik tayo sa ating sarili sa paraang madalas ay mas malalim at mas makabuluhan kaysa dati. Kaya bakit hindi ito sinasabi sa inyo ng mas maraming doktor
dahil marami sa kanila ang hindi komportable dahil hindi sila sinanay kung paano pag-usapan ang pagtanda at sekswalidad ng may dignidad dahil nag-aalala silang magbubukas ito ng pinto na hindi nila alam kung paano lalakaran. At dahil inaakala nila ng mali na ayaw ninyo rin itong pag-usapan. Ngunit ipinapangako ko sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Libu-libong matatandang lalaki ang nagtatanong ng parehong mga katanungan, nakakaramdam ng parehong kawalan ng katiyakan, may hawak na parehong mga takot. At narito ako para sabihin sa inyo, hindi pa huli ang lahat. Pinapayagan pa rin kayong makaramdam. Pinapayagan pa rin kayong magnais. Pinapayagan pa rin kayong hawakan ang inyong katawan ng may kabaitan at pangangalaga. Ang masturbasyon ay hindi kabiguan sa koneksyon. Maaari itong maging isang anyo nito, isang tulay sa pagitan ng inyong pisikal na katawan at inyong mga emosyonal na pangangailangan, isang paraan ng pagsasabi sa inyong sarili, mahalaga pa rin ako. Kaya kung may dala kayong tahimik na mga pagdududa, nag-iisip kung ang inyong mga gawi ay kakaiba o mapanganib o kahiya-hiya, nais kong bitawan ninyo ang mga ito. Ang ginagawa ninyo sa inyong pribadong espasyo ng may presensya at respeto sa inyong sarili ay hindi lamang malusog, ito'y nakagagaling. At sa isang mundo na madalas nakakalimot sa mga matatandang lalaki, maaaring ito ang isa sa pinakamahalagang anyo ng paggalang sa sarili na natitira sa inyo. Dahil sa huli, hindi ang masturbasyon ang problema. Ang katahimikan ang problema. At kapag nabasag na ang katahimikang iyon, sisimulan ninyong bawiin ang mga bahagi ng inyong sarili na hindi kailanman nawala, naghihintay lamang na maalala. Konklusyon, kung umabot po kayo hanggang dito, nais ko kayong taos-pusong pasalamatan. Salamat sa pananatiling bukas, sa pananatiling mausisa, sa pagiging handang tingnan ang isang bagay na hindi kailanman itinuro sa karamihan ng mga lalaking kaedad ninyo na pag-usapan. Iyon pa lamang ay naglalagay na sa inyo sa isang pambihirang grupo ng mga lalaking hindi sumusuko, hindi umaatras, at hindi hinahayaang diktahan ng katahimikan kung paano nila isasabuhay ang mga huling kabanata ng kanilang buhay. Sinimulan natin ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng paghamon sa isang paniniwala na dala-dala ng maraming matatandang lalaki nang hindi man lang namamalayan na ang kanilang sekswalidad ay kumukupas na ang kanilang pagnanasa ay dapat maglaho at na ang masturbasyon ay kahit papaano'y hindi naangkop pagkatapos ng edad 60 o 70. Ngunit ang ating natuklasan ng magkasama ay isang bagay na higit na tapat at makapangyarihan. Nalaman natin na maaaring magbago ang mga ereksyon, ngunit hindi kailangang mawala ang kasiyahan. Ang inyong katawan ay hindi pumapalya. Ito'y nag-e-ebolusyon. Ginalugad natin ang mga emosyonal na patong sa ilalim ng sariling haplos, ang pagkabalisa, kalungkutan at paghahanap ng ginhawa. Kinikilala na ito'y malalim na emosyonal at neurolohikal, hindi lamang pisikal. Natuklasan natin ang katotohanan tungkol sa hindi paggamit, ang kawalan ng aktibidad, hindi lamang edad, ang nagiging sanhi ng paghina ng kakayahang sekswal,
ngunit posible ang pagpapanatili. Hinawakan natin ang mga panganib ng labis na paggamit ng pornografiya na inilalantad, kung paano maaaring baguhin ng labis na stimulasyon ang wiring ng utak at ilayo kayo sa natural na pagkaantig. At panghuli, pinagtibay natin na ang masturbasyon sa huling bahagi ng buhay ay maaaring maging isang salbabida para sa inyong katawan, kumpiyansa, pagkakakilanlan at kagalingan sa kabila ng katahimikan mula sa maraming doktor. Ang 5 katotohanang ito ay hindi lamang mga piraso ng payo. Sila ay mga paanyaya na bumalik sa inyong katawan nang may kabaitan na itigil ang paghusga sa inyong mga pagbabago, na itigil ang paghihintay ng pahintulot para makaramdam muli. Hindi ninyo kailangang nasa isang relasyon. Hindi ninyo kailangang gumanap tulad noong kayo'y 25 anyos. Kailangan ninyo lamang maging handang makinig sa inyong sarili sa mga senyales na ibinibigay pa rin ng inyong katawan, sa mga tahimik na sandali ng kasiglahan na sa inyo pa ring mararanasan. Hindi ko ito sinasabi bilang isang doktor lamang ngayon. Sinasabi ko ito bilang isang lalaki na nakasabay sa daan-daang. Iba pa, na tulad ninyo, mga lalaking natakot na sila'y sira para lamang matuklasan na sila'y kulang lamang sa impormasyon. Mga lalaking inakalang huli na ang lahat para lamang mapagtanto na dumating ang katotohanan sa tamang panahon. Hindi pa kayo masyadong matanda. Hindi pa kayo nauubusan ng oras. Hindi pa kayo tapos. Meron pa rin kayong access sa koneksyon sa kasiyahan at sa paggaling kung handa kayong abutin ito. Kaya anuman ang inyong edad, anuman ang inyong kwento, umaasa akong iiwan ninyo ang talakayang ito na may isang malinaw na mensahe. Maaaring tumanda ang inyong katawan, ngunit ang inyong karapatang makaramdam, humaplos maging buo iyon, ay hindi kailanman mawawalan ng bisa. Isang huling kaisipan at panawagan para kumonekta, ang pinakamahalagang aral sa buhay dito marahil ay ito: ang pag-unawa at pagtanggap sa ating nagbabagong sarili, lalo na sa mga lugar na nababalot ng katahimikan, tulad ng tumatandang sexualidad, ay fundamental sa pamumuhay ng isang buo, marangal at konektadong buhay sa anumang edad. Huwag hayaang diktahan ng hindi pagiging komportable ng lipunan ang inyong panloob na mundo. Taos-puso ko kayong hinihikayat na ibahagi ang inyong mga saloobin, pagninilay, o mga katanungan sa mga komento sa ibaba. Ang pakikinig mula sa inyo ay tumutulong sa ating lahat na matuto at umunlad. Kung nahanap ninyong nakatutulong ang usapang ito, mangyaring mag-subscribe para sa higit pang mga talakayan na naglalayong bigyang kapangyarihan ang mga matatandang lalaki, at isaalang-alang ang pagbabahagi ng artikulong ito sa mga kaibigan, kapatid, ama, o sino mang lalaki sa inyong buhay na maaaring makinabang sa pagbasag ng katahimikan. Ipagpatuloy natin ang mahalagang usapang ito ng sama-sama.